hindi po naging happy ang Halloween. Dahil bawal daw po ang pumunta sa mga cemetery ngayon. At kung kayo kung tatanungin, happy mo ba ang Halloween nyo? Hindi ko nagkaroon ng Halloween. Wala Halloween dito. Ayon sa pag-aaral, pangalawa po ang Halloween sa the most attended events in the world. Bago ang Christmas. Una po Christmas, pangalawa po ang Halloween. Of course, ang Halloween po ay nag-generate ng 8 billion a year. About average household daw po ay gumagasta ng almost kulang-kulang $100 para lang i-celebrate ang Halloween. Ito po ay annual celebration sa buong mundo. Now the question is, dapat po ba mag-celebrate ang Halloween? Nandiyan ba kayo? Sino ang nagsasabi ko? Sabi hindi. Okay, sino sabi oo? Okay. And I pray, after po ng araw na ito, maliwanagan po tayo. Dahil tayo po ay talik sa mga tradisyon, nakamulatan po natin. At marami po nagpapadala po sa akin, kahit ako Kristiyano na, nagpapadala sa akin ng chain letter. Yung iba po may pagbabanta pa, pag hindi daw pinasa, sa 10, ako daw po ay mamamatay. Almost 30 plus years na po ako sa paglilingkod sa Panginoon, hindi pa lang po ako namamatay. Ang dami ko na po tinanggap na chain letter. Iba po, may pagbabanta na talaga. At marami na po namatay. At sa biyaya po ng Diyos, hindi pa lang po ako namamatay. And hopefully kayo po ay hindi pa namamatay sa mga chain letter tinanggap. Deuteronomy chapter 18, itong talatang ito, ay sinabi ng ating Panginoon, Yahweh, sa mga Israelita, pagpasok po nila sa lupang Kanaan, sa promised land. Ito po ang sabi sa kanila ng ating Panginoon. Ito po ang habilin ng ating Panginoon bago po sila pumasok sa lupang pangako. When you come into the land that the Lord your God is giving you, you shall not learn to follow the abominable practices of those nations. There shall not be found among you anyone who burns his son or his daughter as an offering. Because anyone who practices divination, tells fortunes, or interprets omens, or a sorcerer, or a charmer, or a medium, or a necromancer, or one who inquires of the dead, or whoever does these things is an abomination to the Lord. And because of this abomination, the Lord your God is driving them out before you. Ito pong konteksto mo ito ay sa lupang Kanaan. Ipinangako po ng Panginoon sa Israelita. Ang sabi ito, bago po sila pumasok, may bilin po ang ating Panginoon. Kapag pumuntaan niya kayo sa lupang pangako na ibigay sa inyo Panginoon, huwag niyo daw sundin o matutunan o gayahin ang magawi ng taong nandoon. Huwag sana kayo daw makitaan na nag-aalay o nagsusunog ng kanilang mga anak na babae at lalaki bilang handog. Sapagat ang sino man daw po nagpa-practice ng divination, panghuhula, panggagamot, mga albularyo, pag-interpret, baraha, kung ano-ano, mga pangitain, paggagaway, or parang kagusto sa'yo? Gayuma. Ayan. Sino man nang gagayuma rito? Ginayuma yung asawa nyo. Or charme, or medium. Yung medium po, yung mga gusto makausap yung asawa mo, hindi mo lang kung saan naputay pera, namatay. Kaya yung medium, nisalita sa'yo, bubos ka. Bubos ka. Nagbubos ba, babae o lalaki, ano? O
O sino mang nag-inquires ng mga patay, ang sino man daw po gumagawa ng isang karumalduman na ito sa ating Diyos, at sapagkat sa mga karumalduman na ginagawa ng Diyos, sila inalis daw po sila sa kanilang lupain. Now, sabi ko sa Galata, sa sunod ng 13 and 14, you shall be blameless before the Lord your God. For this nation which you are about to possess, listen to fortune tellers and to diviners. But as for you, the Lord your God has not allowed you to do this. Now listen to this. But as for you, the Lord your God has not allowed you to do this. Hindi po ito pakiusap. Ito po ay utos ng aming Panginoon. So, bigyan pa mga kapatid ang pansin. Diinan, the Lord your God has not allowed you to do this. Hindi po nagbabago ang sinabi po ng ating Panginoon. Tayo po sandaling manalangin, Panginoon. Salamat po sa harapong ito. I pray, samahan mo kami. Bigyan mo, Lord, ng liwanag ang aming mga nadidilang kaisipan. Pag-aani mo, Diyos, ang aming pong nabibigatang mga kadamdamin. At bigyan mo, Lord God, ng malinaw na pag-iisip upang makita po namin ang magandang plano mo sa aming buhay. Salamat po, Diyos, sa kabila po ng pandemic, magpapatuloy po kami sa pag-aaral ng salita at pagbasa mo, Lord, basbasan mo ang salita sa mga pusong tatanggap sa araw po nito sa pangalan po ni Jesus. Amen. Now, the question still remains. Sabi po sa lahat, first question, ito pong bottom line. So, whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Now, sa mga nagtatanong sa akin, hindi magpapakali, mga Kristyano nagsasalbit ng araw ng patay, masama ba yun? Or Halloween, masama ba yun? Ito lang sabihin ko. Ang bottom line po, everything you do, eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Ask yourself this question. Ang ginagawa ko ba ito ay nakakapagbigay ng parangal sa ating Diyos? Is it glorifying to God? Ito po tanong niya mga kapatid. Now, kung sa tingin mo nakaka-glorify sa Diyos ang ginagawa po natin, now so be it. Now, sa Bible po, hindi po direktang sinasabi na condemn ang Halloween. Pero meron po sasabi, Panginoon, patungkol po dyan. Na ito tanong mga kapatid. Should Christians celebrate Halloween? Okay ba yan? Should Christians celebrate Halloween? Ulitin ko. Sinasabing dapat itaas ang kanang kamay. Nag-isa ka lang. Sinasabing hindi, itaas ang kaliwang kamay. Hindi. Ano ba talaga bro? Kaliwat kanan ka. Okay. Yaman natin. Now, ito po yung pagan origin of Halloween. Ito po yung pagan origin po ng Halloween. In fact, the name Halloween comes from the All Saints Day celebration noong unang mga Kristiyano. Sila una. Nagsiset po sila ng araw kung saan inaalala po nila ang mga Kristiyanong namatay martir. Ang ibig ko sabihin, bago po ng araw na yun, the day before, ng All Saints Day, ang tawag po doon, All Hallows Eve. Ang tawag po niya, All Hallows Eve. The evening before All Saints Day. Ito po nag-umpisa yung time of remembrance. Now, naging Halloween po yan from the word All Hallows Eve. Now, ang tanong, masama ba yun? Alam niyo po, hindi po masama ang alalahanin ang mga naunang namatay at ating masa buhay. Hindi po masama yun. Hindi po masama ang pumunta sa sementeryo, alalahanin, okay, ang mga namatay. Ang masama po mga kapatid, yung practice po natin. Naintindihan natin. In fact, meron po isang pastor, sabi sa akin, isa pong pastora, yung kanyang asawa, nakalagay sa altar, kinakausap pa po yung kanyang asawang namatay. Pastora po yun. May tirik na kandila, kinakausap po yung litrato ng kanyang asawang namatay. Which is hindi ko maintindihan bakit isa po sa pastora, kinakausap yung kanyang asawang namatay. Nag-umpisa po yan mga kapatid, more than 2,000 years ago. Ito po ay particular sa mga taong mga
taong natinirahan sa Ireland, Great Britain. Sila po yung mga Celtics, sila po yung mga taong nagpa-practice ng mga religious, yung mga tawag ito, marami po silang practice. Meron po silang mga rituals. Okay? Ang tawag po nila sa kanilang festival is Samhain Festival. In-observe po nila ito once a year. Nabagalan ko lang po para imitin po natin. Okay? Ito po mga Celtics na ito mga kapatid. Sila po yung mga nakatira sa Great Britain, dating Ireland. Sila po yung mga Druids. Sila po yung mga middle class people na mga religious tao na may mga pagan religious festival po sila. Okay? Celebrate po nila once a year. Okay? Ang paniniwala po nila, itong time na ito, dumadating po yung mga namatay, espiritu bumabalik po para sila ibisitahin. At ang mga espiritu, mga nakalong ito namatay ay nakisama sa mga buhay. In fact, ito pong festival ito, Samhain Festival, ito po ay isa sa pinaka-importanteng festival po nila. Ulitin ko, hindi po masama ang Halloween ng una dahil pinapraksa po ito ng mga unang Kristiyano. Okay? Now, pumasok po yung Roman Catholic Church. Okay? Pumunta po doon sa mga Celtic peoples during 7th century. Okay? Nung makita po ng Pope Gregory IV, yung practice po, nainganyo po siya. Kaya noong 835 AD, si Pope Gregory, mga kapatid, inadapt niya po yung ritual na yon. Tinawag niya pong Feast of All Saints. Sa pagnanais siyang madala yung mga paganong yon, mga Celtic people, sa pagnanasa niyang madala sa pagiging Katoliko, inadapt niya po yung practice na yon. Tinawag niya po yung Feast of All Saints. Nag-umpisa po ito from November 1st, October 31 hanggang November 1st. Okay? Pinalitan po nila yung pagan ritual nila ng Samhain Festival. Ginawa po nila All Saints Day. Okay? Now, ang problema ito, nawala na po yung practice ng unang-unang mga Kristiyano. Napalitan po ng mga pagan ritual. Mapapansin niyo po sa Halloween, nagdadas po sila ng iba-ibang damit. Yung costume na ito mga kapatid ay para mailigaw yung mga espiritu at hindi sila makilala. Okay? Now, bakit may trick or treat? Naalala niyo may mga trick or treat. Yung trick or treat mga kapatid, nag-umpisa po yan sa US. Wala pong ganyan dati. Nagkataon during festival, mga kapatid, marami pong mga sinsirang damit, mga bagay sa bahay, para mag-prevent po ito, nag-organize po ang Boy Scout na bumunta yung mga bata sa bahay-bahay, humingi ng candy, ng costume, upang makita po nila yung mga taong nag-itasura sa mga bahay nila. Nung una, okay lang po ng bandang huli, namamatay na, hanggang sa maging mapangit na po, hanggang sa mag-practice po sila ng mga sexual orgy, at nagkaroon po ng vandalism, nagkakaroon na po ng mga hindi na po magandang mga practices. Now, pag pinagsama po yung yung pagan practice sa Christian way, kadalasan po, nakukurap yung original, yung totoong practice. Nandiyan ba kayo? So, Halloween is rooted in paganism. Pero di ba ibig sabihin ito mga kapatid, is discard na po natin ang bawsa na hindi pa mag-celebrate. Pwede po tayo mag-celebrate ng pagan, ng Halloween, minus po yung mga pagan practices. Ano po yung pagan practice na ito? Unang-una, gusto ko lang sabihin sa inyo mga kapatid. So why not celebrate Halloween? Ito po tanong yan. So why not celebrate Halloween? Okay. So why not celebrate Halloween? Papansin nyo, mayroon nitang jack-o'-lantern, yung mga kalabasa na may ilaw sa loob. Ginagawa po nila yan dahil para ma-guide po nila mga espiritu sa daan. Naglalagay ng ilaw sa loob. So why not celebrate Halloween? Katulad niya sa Omise, marami na po sa akin. Sa Omise, marami po nag-post. Papansin niyo po, pinaka-hidoy na mukha, pinaka-nakapangit, pinaka-nakakatakot, mas in. Okay? In fact, pinapractice po natin yan
may makuha ng party, at nagkakaroon po ng costume, kung sino pinakamukhang monster, yun po ang sikat. Now, is it biblical? Is it Christian way of serving God? Now, why not celebrate Halloween? Number one, because it glorifies death. Ano na niya? Gino-glorify po ang kamatayan. Death does not come from God. Death is a result of man's own choosing. Wala pong maganda sa death. Wala pong maganda ron. In fact, ito po ay resulta ng aksyon ng isang tao. In fact, God is not the cause of death. Man is. In fact, God does not anyone to perish. Ayaw niya mapahamak ang bawat sa atin. Kaya na nagbigay siya ng mga lituntunin na huwag niyo gagawin. Yung pong 10 Commandments, ayaw na ayaw natin. Because of the word, thou shall not. Tama mali? Tama? Ang isang kautusan o batas, kapag nilagyan ng salitang wag or do not or thou shall not, ayaw natin. Alam mo po bang ibig sabihin ng thou shall not or do not? Kaya sabihin nun? Ang ibig ko sabihin nun, kaya po naglagay sila ng mga commandments na sa Biblia. The word thou shall not means thou shall not hurt yourself. Huwag niyong sasaktan ang sarili niyo, kaya nga pinagbawal ko ito eh. Naintindihan niyo? Pag bumili ka ng alason, ang nakalagay doon? Bungo at may cross. Ano yung sabihin nun? Dami. Ngayon, pag expired ang lason, mamamatay ka ba? Expired na eh. Yung itami-dome, pag expired pa, kigo? Yung itami-dome, pag inom mo, expired na siya ng 1 year, kigo? Hikanay. Nande? Expired na ka ba? Yung tinapay, pag kinain mo expired, ano mangyari sa'yo? Sakit yan. Yung lason pag expired, ininom mo, kigo? Sinasabi Kiko, tas ang kamay. Kiko? Kikanay, idari. Sinasabi ang expire na lason, pag ino mo Kiko, tas ang kamay. Ang kikanay, tas ang kamay. Yung hindi naniniwala na kikanay, inumin nyo mamaya. Okay? Anong meron sa lason? Bakit kiko, pag-expire, samantalang yung putso na gamot, kikanay? Anong meron pa yung gamot eh? Assignment niyo. Same as death. Nandiyan ba kayo? Hindi nagbabago ang kamandag ng kamatayan. Na-overcome lang yan sa kamatayan ng Panginoon. 2 Peter chapter 3 verse 1, but He is waiting. Now listen to this. But He is waiting for the good reason that is not willing that any should perish. And is giving more time for sinners to repent. Ayaw ng Diyos, mapahamak tayong lahat. Kaya nagbibigay siya ng time for us to repent para bumalik sa ating Diyos. Kaya kung ikaw nanlalamig, huwag mo hayaan tuluyang kang manlamig. Gusto mo lagyan ko ng mic yung taong mo para sa hindi marinig eh. God is so gracious, nagbibigay siya ng more time for sinners to repent. Bago mahuli ang lahat. Sapat ayaw niya lahat tayo pahamak eh. Tama mali. In fact, sabi sa Proverbs chapter 19 verse 3, some people ruin themselves by their own stupid actions and then blame the Lord. Tama ba ito? Kadalasan daw, maraming tao nasisira ang buhay because of their stupidity. Sa ibang Bible, sa ibang translation, because of their stupidity, and then at the end, they blame the Lord. Yes. Amen. Bakit natin sisira ang Diyos sa mga bagay na maling ginawa mo, inaano mo lang yung bunga ng maling ginawa mo? Amen. Well, in fact, nais ang Diyos, hindi niya nais tayo pahamak. He's waiting for the good reason.
that is not willing that any should perish, and is giving more time for you and for me. Hallelujah. Amen. Alam niyo ba, at araw na gigising sa umaga, katibayan po yan ang pasyensya ng Diyos. Amen. Kaya hindi ka pa natitigok. Sabi ni Pastor, anong greatest gift na tinatanggap sa Panginoon? Not money, not financial, but my health. Amen. Sa sa edad ko, wala akong naramdamang sakit. Although, madalas mga kapatid, matagal yung makarecover, limited ka na. Pero kapag mga kapatid, bawat aras ang buhay mo, nakita mo yung biyahe ng Diyos sa buhay natin. Amen. Kaya ang Diyos na mapasensya sa Diyos is giving more time for you, for sins to repent, pumalik sa Kanya. Kaya kung wala ka dyan, nga talaga ako. Nga. So God is so patient. Bawat araw na bubuhay sa buhay natin, mga kapatid, resulta po yan ng biyaya ng Diyos sa ating buhay. Kaya kung ikaw nakaramdam ng panalamig, huwag na pagtagalin. Buhay tayo sa Diyos. Bago maging huli ang lahat. Marami na po ako nakita na hindi na po nakabay sa Diyos. Inabot na po ng kamatayan. Kaya nakakalungkot, marami pong nawala, hindi na makabalik. Death is an enemy. But why death is our enemy? It is because it destroys life. It takes life away. Tinanong ko si Pastor Dario, anong masakit sa iyo? Kaliwain ka ng asawa mo, mamatay ka ng asawa. Siya kaliwain, ako hindi. Mamatay ng asawa. Sapat pag kinaliwa ka, makikita mo pa siya kung masaya siya. Samantalang pag namatay na, wala na. Awanin, tapos na. Death is painful, mga kapatid. It takes life away. Where God is a creator and author of life. Sa original na creation ng Diyos, wala akong pain, walang disease, walang death. At pagkatapos pa, piliin natin ang kasalanan, nagdusa na po ang sanlibutan. And the Bible teaches that death is the enemy of mankind. In fact, death is the last enemy to be destroyed. 1 Corinthians 15:26, the last enemy that shall be destroyed is death. So number one, because it glorifies death. It glorifies death. Pangalawa mga kapatid, because it honors Satan and demons. Kung mapapansin niyo po sa Halloween, never pong binanggit ang Diyos. Nandiyan ba yun? I repeat, in Halloween festival of practices, never pong binanggit ang Diyos. God is not even mentioned. In fact, Satan, witches, and demons are honored. Alam mo, during Halloween mga kapatid, doon po naglalabasan for the glory of Satan. Mamaya papakita ko po yung sinabi Anton Van Lavey. Yung pong head ng Church of Satan. And the Bible teaches that Satan and demons are the enemies of mankind. Throughout Scripture, Satan is described as he is the God of this world, who blind men's mind. He is the prince of this world, and he is the prince of the power of the air. Siya po ang nag-deceive sa atin, mga kapatid. Alam niyo, hindi na po importante, kung hindi mo siya sampay, importante lang, mawala lang ang paningin mo sa Diyos, ma-divert lang attention mo, masaya na siya. Enough na po yun, i-divert ka lang sa ibang bagay, masaya na siya. It honors Satan and demons. Buhay na ba kayo? And Satan's purpose in making war against God is threefold. Number one, Satan's purpose is to blind us to God's truth. Now listen to this. Ignorance is very dangerous. Yung pong pagiging genius, henyo, may limit. Pero pagiging ignorante, walang limit. Naintindihan niyo mga kapatid? Satan's purpose is power and worship. Satan's purpose is to hurt and cut the heart of God.
Sapagkat malapit na po ang kanyang pagkatapos. Why? Because his time is very short. Nahanatulan na po siya isisit at sitaling, kaya gumagawa sa paraan para makahatak siya, makapagstama. Napansin niyo po, pagpasok po ng year 2002, mas tumoble po ang pamilya ng Sira. Minsan nag-usap kami ni Dario, Pastor. Mapapansin mo, bakit marami ngayong Pilipino ang may tinatawag, ang tawag ko po doon, nomadic personality, nomadic mentality. Alam mo nomadic mentality? Yung pong mga panahon, yung mga nomad na mabuhay po, panahon ni Abraham sa isang tent. Pag nagsawa sa lugar, aalis. Wala silang property. Ang hawak ng tent sa mga tupa nila, pag nagsawa sa lugar, aalis po sila. Ang tawag ko sa mga taong gano'n sa panahon po natin, nomadic mentality. Kapag nagsawa sa isang relasyon, give up, iranay, tatapon na po. Naintindihan niyo? No wonder marami pong sirang pamilya. Sa Japan lamang ngayon, marami po ang sinusustentuhan ng welfare department na walang mga magulang. Lumaki po sa social welfare. Because of nomadic mentality. Na hindi na po, walang pakialam kung 20s ka nagsama. Pag nagsawa na, ayaw ko na sa'yo, tapon ang relasyon. Bakit? Ito po yung isang paraan ng demonyo, dinadaya po tayo upang ang relasyon, ang dali mo itapon. Ito po yung paraan ng demonyo upang bulagin po tayo at magpasa isip natin na okay lang yan, tapos na tayo, okay lang, yun na. Ang plano po ng Diyos ay habang buhay na relasyon. The only thing that you can dispose is relationship. Nandiyan ba yan? Kaya pag nasa sa church, maghanap na ibang church kasi ang nasa isipan natin, marami namang church. Kaya pag ayaw na sa asawa mo, iranay. Kasi kapag marami namang babae o lalaki. Kasi umpisa pa lang, hindi ganun ang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos, panghabang buhay, till death do you part. Yun ang plano ng Diyos sa atin. Kaya mapapansin niyo mga kapatid sa Pilipinas, ang unang-unang sinisira ng kaaway ng NPA, kabataan, pamilya. Inirerecruit ang mga bataan para i-corrupt ang mind. Sapagkat pag na-corrupt na ang mind sa batang edad, sa murang edad, hindi na po siya mabuhay ng pamilya. Corrupted na eh. Kaya gusto sila ng mga kabataan. Naintindihan natin mga kapatid. Sigaw na sigaw. Ibagsak ang komunismo. Ibagsak ang kapitalismo. Ibagsak ang imperialismo. Hindi na naisip, ikaw mismo ang dapat magbago. Ako mismo pala problema. Nandiyan ba kayo? Amen. Satan's purpose, mga kapatid, is to blind us to God's truth. Ayaw niya ma-open po yung mind natin sa katotohanan sa dalang Diyos. Kaya kapag na-open po tayo, mga kapatid, mawawala po siya ng power sa ating buhay. Never in my mind na cross sa puso ko, nagbabibilang ako ng babae, pamilya sa buhay ko. Never. Sa pag nakita ko po, sa buhay sa tatay ko, sa buhay namin, kung paano ko nasira ang pamilya. Nandiyan ba kayo? Time is short. In fact, we're living in the last days. Satan's time is very short. Kaya nga po kahit maaari, naghahatak siya ng mga kasama niya. Madala niya doon sa impyerno. Are you listening? Because people sin on Halloween. Ano niyo ba sa pag-practice ng Halloween party mga kapatid? Nandun po yung matatawag na nagtitake ng drugs, naglalasing. In fact, mga kapatid, parang kung during Halloween, sa buong mundo, mataas po ang rate ng mga nadisgrasya. Mas mataas po yung bilang ng mga aksidente.
Nandito po yung paglalasing, debauchery, sexual orgy. In fact, mga kapatid, it is impossible to participate in the true worship of God in the worship of devils. 1 Corinthians chapter 10, 31, you cannot drink the cup of the Lord and the cup of devils. Ye cannot be partakers of the Lord's table and of the table of devils. Makinig po kayo mabuti, ano? Yung isang coke, kapag nalagyan po yan ng isang patak na toyo, hindi na po masabing 100% coke po yun. Bakit? Contaminated na ng toyo. Tama, mali. Ganon din po. Hindi po pwedeng nga sabi Kristiyano ka at the same time nagpa-practice ka ng mga pagan practices. In fact, sabi ng mga patay, you can drink the cup of the Lord and the cup of devils. You cannot be partakers of the Lord's table and the tables of devils. 1 Corinthians chapter 10, verse 20, I say unto you the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to devils, and not to God. And I would not that ye should have fellowship with devils. In fact, participation in idolatry is fellowshipping with devils. Yun lamang po, inaalala niyo yung sa buhay. Makinig po kayo mga kapatid. Maraming po nakita ganito. Kahit po sa pamilya namin, nakita ko ganito. Yung patay na pong tatay, nanay, sa buhay, asawa, nilalagyan ng altar, tinitikin ng kandila, inaalala ng pagkain. That is form of idolatry. Are you listening? Amen. Nilapa ako natin sa pagkustan, namatay yung nanay niya. Yung abo ng nanay niya, nilagay niya sa pendant. Para daw maramdaman nila ang nanay nila, nag-iba ang abo, nilagay sa pendant, binigay sa mga kapatid. Gusto ko sanang biyoin, kaso medyo hurting pa. Gusto ko sanang sabihin sa kanya, sister, para hindi mawala yung nanay mo sa'yo, kahit patay na siya, bakit hindi mo gawing toothpaste yung abo? O panglinis na kaldero yung abo? Hello? Nandiyan ba kayo? Kasi imposible mga kapatid natitapos siya at the same time, nagpa-participate ka po ng mga pagan practices. Pagpatay na. Now listen to this. Pagpatay na po ang tao, wala pong purgatorio. Are you with me? Yes. Wala pong norikay. Express po yan. Pag namatay ka ngayon, haharap ka sa Panginoon sa Diyos. At ang kaluluwa mga kapatid, mapunta ka ng Hades. For a man is destined to die once after that judgment. Nandiyan ba kayo? Amen. In fact, sabi ko sa 2 Corinthians mga kapatid, ang sabi doon, for Satan himself is transformed into an angel of light. Si Satan daw mismo ay nag-aanyong anghel ng liwanag. Therefore, it is no good things if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness. Wala namang lalapit sa iyo at sasabihin ako yung demonyo, sirain ko buhay mo. No. Be wise as a serpent, minasang. And last, because God himself hates Halloween. God hates every false way. Lahat ng mali ayon ng Panginoon. In fact, God is wearied by man's sin. God is broken by man's sin. Nagigreat ang ating Panginoon kapag tayo sumasamba dito. At the same time, nagpa-practice po tayo ng mga pagan practices. In fact, God is grieved by man's sin. Psalms 95:10 sabi doon, 40 years long I was grieved with this generation. God is grieved kapag tayo po ay nagpa-practice ng mga maling practice. God does not hate mankind, but He hates man's evil ways. Are you with me?
Now, what are the Christian response to Halloween? How should Christians respond? Christians should not respond to Halloween like superstitious pagans. Nagpa-practice po tayo ng All Saints Day, which is November 1, inaalala po natin ang ating mga masabuhay. Okay lang po yung mga kapatid magpintura ng reboot, ng nicho, paspasyala. Pero yung aalayan pa, may pabasa pa, padasal pa, my God. Natatawa po ako dahil may kasama po tayo kitabasi. Kristyano na, nagpapadala pa sa akin, buti na nawala na. Nakakuha na ng mga chain letter, mga Halloween, kung ano-ano, may mga... Kaya mga Pilipino, hindi po maasenso, no? Bawal na magbali sa gabi. Bawal ang bayad ng utang sa gabi. Wala nang tagapangbayan. Ang dami nating mga superstitious belief. Pag tumalong ka ng ikatatong baitang, kakain mga Chinese, kakain nga niya kayo ng tikoy para malagkit yung sawahan, wala magkakahiwalay. Ang dami kumain ng tikoy, hiwalay na eh. Alam niyo ba yung sabihin ng tikoy sa Chinese? Yung po yung sabihin nun, mochi, di ba tikoy? Kaya yung mga Chinese, pagkatingin nyo yun, ang daming tikoy, iba ibang flavor, may pandan flavor pa, wala nun eh. Di ba? Kaya ang ginagawa niya, pagdating ng New Year, talagang aulo, talagang kaasa, tikoy lahat, tikoy. Bakit? Parang tikit aniya. Tikit, tawag kayo, tagalang pustiso. O yan, hiwalay na. Di ba? Paging normal po tayo mga kapatid, there's nothing wrong pag alalahan ko natin sa buhay. Pero ikaw sabi mo pa, alayo mo pa, magpadasal ka pa, that is wrong. Now, Christians should respond to Halloween with cautionary wisdom. Ano ibig sabihin mga kapatid? Pwede naman tayo mga kapatid nandiyan, pero hindi po tayo nakikipag-participate, o pwede naman dito ka-open, pero pag may lumapit sa'yo, at happy Halloween, nasa inyo kung sasagot ka ng happy, there's nothing happy. Walang masama, walang happy sa Halloween. Bakit? Because you celebrate death. Ano masaya sa kamatayan? Meron ba nakitang namatay, nagkakatuwaan pa kayo? Kaya pag ako yung binurol mga kapatid, sabihin ko sa misis ko, magpaano tayo, knock, who's there? Pag ako yung namatay, sabi ko lahat ng yung mga tao sa clown, yung mga yung mga magandang jokes, pag sino yung pinakamagandang jokes, mananalo may mag-premyo. Dapat ayaw ko nagbulok sa kamatayan. Christians should respond to Halloween with gospel compassion. Dapat po ito yung paraan para ma-witness po natin, mag-open po ang kanang mga mind sa katotohanan sa salita ng Diyos. Ito yung pagkakataon para mabuksan mo ating isipan natin. Alam mga Pilipino, ang dami po nating bagahe sa isip. Ang dami nating bagahe. Kaya hindi po tayo masenso eh. Ang dami natin mga superstitious belief. Now listen to this mga kapatid. Itong sabi ni Anton Van Laring. I'm glad that Christian parents let their children worship the devil at least one night out of the year. Alam niyo ba yun? Siya yung founder po ng Church of Satan. Of course, he was talking about Halloween. And yes, kids are glorifying the devil as LaVey said. Naintindihan niyo? Now listen to this. Listen. Tatlo daw pong pinaka-importanting festival isi-celebrate ng Church of Satan. Number 1, your birthday. Pangalawa po ito. The two major satanic holidays are Walpurgis Night and Halloween. Yung Walpurgis Night, mga kapatid, from Saint Walpurgis. Ito pong Saint Walpurgis at mga kapatid, ito po yung saint ng Roman Catholicism. Ito po yung counterpart nila ng Halloween. Bakit po? Nagtitipon-tipon sila once a year. Sa pinamala sa bundok sa Germany, nagsasama-sama yung mga witch at nakipag-deal sa demonyo. At pangatlo yung Halloween. Bakit? Kasi during Halloween, bukas na bukas pong isip natin, open na open po tayo sa mga katuroang mali. Mga kapatid,
Wala na pong hold sa atin ang kaaway. Pinalaya na tayo ni Lord sa kuko ng demonyo. Kaya nga po gusto ko sa kantang You Are No Longer Slaves. Yung mga tao na mag-practice ito, alipid sila ng mga superstitious belief na ito. Kaya hindi po tayo maka-asenso eh. Nandiyan ba kayo? Amen. Ang sabi niya dito, stupidity. Listen. Stupidity. The top of the list for satanic sins. Listen. Stupidity pala, isa sa mga top of the list na mga Satanists. Bakit? The cardinal sin of Satanism is stupidity. It's too bad that stupidity isn't painful. Ignorance is one thing, but our society thrives increasingly on stupidity. It depends on people going along with whatever they are told. Are you listening? Dumadami daw po, nag-increase po yung stupidity, depende po sa mga taong ginagawa ko anong sinasabi sa kanila. And the media promotes a cultivated stupidity as a posture that is not only acceptable but laudable. Are you with me? Now listen to this. Satanists must learn to see through the tricks and cannot afford to be stupid. Kung yung mga Satanists, mga kapatid, dinire-resist na stupidity and ignorance, how much more sa mga ng Diyos? In fact, Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. Sa ibang translation po, my people perish because of ignorance or stupidity. But the good news is, sabi sa 1 Corinthians, but we have the mind of Christ. Kaya nga po sabi sa Romans chapter 5, renew your mind upang makita nyo ang magandang plano nyo sa ating buhay. Hindi lahat ng sinasabi na sa atin, paniniwalaan mo. At hindi lahat ng mga bagay na maganda sa paningin, harmless naman aniya ito eh. Hindi mo alam bandang huli eh. Harmful pala. Enough is enough. Huwag na po natin sirain yung ating buhay because of stupidity. Kailan makawala na po tayo sa kamantag ng bandis ng ignorance. Naalala ko po, may kasama po tayo dati ito, wala na. Ang tagal po siya kasama. Nakulong, nakalabas, tuturo pa ng magaling mag-share. Pag dukot po ng wallet, nagulat po. Alam mo na naman ang wallet? Meron pong itim na packet na ganun. Meron pong gamot. May kahoy-kahoy doon. At meron daw pong paspas ng santok ng Quiapo. Ang tagal niya pong hinawakan yung pinagod. Nagtuturo pa dati. Nagsishare pa siya. Would you believe? Dinepende niya yung proteksyon doon sa kapiraso. Itim na pouch na sa wallet. Nakakalungkot po mga kapatid dahil nagtuturo tayo minsan. Nag-share pa lang ng gospel. And then pagdukol sa wallet niya, kita niya mga kapatid, meron pong dasal. May dasal siya, may dasal natin. For protection, ano yan? Nakakalungkot. Alam niyo po, way back 30 years ago, sa Moto Yawata, may pinuntahan po kami dyan, nakasama kong pastor, bahay po ng mga CW. Yung bahay po nila mga kapatid, parang haunted mansion. 2 kwarto po yun, nagtitipon sila sa kabila, yung kabila, bakante. At tatangay bakit sila bakante, dapat may lumalabas na po sa kabila. So, pagpasok po namin mga kapatid, yung pintuan pa lang, umingit na, sakit na namin, puro dasal na natin. Hindi po napalayas yung mga espiritu ng dasal ng natin.
Doon makikita mga kapatid, ang kaignorante pala ng mga Pilipino. Naalala ko mga kapatid, nagpwede po sa Facebook. Bigla akong tumulo. May tumulo po na tubig sa pader. Lumabas pa yung mukha ni Virgin Mary. Sa mga tao ng shop, nagitla sila. It's amazing, it's a miracle. Ang ginawa ko ng isa, kumuha ko ng panyo, ipinahit ko sa kanyang sugat, pangpagalingan niya. Hanggang sa mabalitaan, hanggang tumutulong tubig. Lumabas yung mukha ni Virgin Mary. Nagpuntahan mga kapitbahay, nakilala ko yung lugar na yun. Kumukuha ng tubig sa doon sa tumutulo. Yung iba po, iniinom mga kapatid, iniinom, pampagaling daw. Yung iba po, pinahit sa mga katawan. Dumating po yung taga-health department ng City Hall. Sinek ko saan gagawin tubig, yung pala. Tubo po, kasi ubeta. Isipin mo, iniinom mo yung araw-araw yung pala tubigan sa kubeta. Ganyan po tayo, ignorante. Are you listening? And I pray, mga kapatid, kung saan pagpalain tayo ng Panginoon, mawasa po tayo sa boundaries ng kaignorantehan sa buhay. Enough of superstitious belief. We have the mind of Christ. We are no longer slaves